Char! Hello mga kababayan, Brian, watching again from our today's short episode. Ayan, tingnan nyo naman, ito na naman tayo. Samahan nyo kong hingalin ulit, maglakad pa uwi. So today is Wednesday, pagka-alas 3 na po ng hapon, pauwi pa lang ako from work. Dumaan ako ng Tommy guys, ayan, namili ako ng pang-ulam. Please, wala pa akong ulam pag-uwi. Ako ay nagugutom na. So, kamusta nilang ulit tayo tungkol sa buhay-buhay? Oo. Kamusta yung 1 week to after paglipat? Ayan. So, magkamustahan tayo. So, dito ako dadaan sa mas malayo. Sige, para mas mahaba-haba yung tsikahan natin. Or, malapit na lang dahil. Sorry, dahil pagod na ako. Pala! Kaibigan. Nariban tayo. So, samahan niyo ako maglakad pa uwi habang tayo ay nagsisikahan. Kamustahan tayo sa buhay-buhay dito sa Croatia. Okay? And before anything else, ayan, happy 12,000 subscribers na lahat. I'm so happy guys. Na-reach natin, hindi ko ma-imagine na ma-reach natin yung 12,000 subscribers dito sa YouTube. So maraming salamat po talaga. But before anything else, if you haven't subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 13,000 subscribers. Ay, diba? Hindi ko talaga ma-imagine. Super thankful and grateful po ako sa inyong lahat. Sa mga first-time viewers natin, nagsusubscribe, sa mga bumabalik sa channel. Maraming salamat sa support. Yes. So, hindi na ako nagbabas guys pa uwi. Kasi carry bells lang naman lumakad. And yung nilalakaran ko naman ay patag din. So, no need na mag-pass. Tapos, ayun. Yung mga bus ko, yung transport allowance supposed to be ko ay ipinagdadagdag ko na lang sa renta. Yes. Yun naman, kailangan ko ng practical. So, pamusta kayo? Ayan, Diyos ko, patapos na October, diba? Patapos na ang season. So, ako naman sa trabaho, ganun pa rin. Since hindi naman ko pwede sa trabaho ko dito supermarket. Although, nabawasan. Kasi wala na gaanong turista. Malamig na rin. So, ngayon ay pinang-umaga lang ako ngayon. Kasi, yung bago ko kasama, ay tindahan ng alalay. Yes. So bukas, another 1 week ito pagkakapon. Dahil hindi pa rin tapos yung control namin. Yes. Walang tigil yung pag-check ko ng mga expire, mga presyo, kung tama pa, anything. Kailangan rin malinis. So, 1 week pa akong bang gabi. Yes. So we will see kung saan tayo dadalhin ng ating bakasyon. At ang hirap talaga. Sobrang hirap talaga mag-file ng leave sa store ko. Kasi wala talagang tao. So kanina nakausap ako ng amo ko about doon sa bakasyon. So every year meron akong 24 days na annual leave. So from last year, since meron pa akong at 12 days na hindi ko pa nagagamit plus 24. So meron pa akong 36 days na bakasyon. So hindi ko alam kung hanggang kailan kung mauubos yung bakasyon na yun. Pero hopefully magamit ko siya agad. Tapos pa pala. Kaya ang dami ng mga kabayan umaalis dito. Mga pupunta na ng Zagreb. Okay. Yung sa mga nag-a-ask ko pala kung legit na ba yung naman sa seasonal. Okay. Parang not unless siguro maaga magde-deploy. Pero talaga October pa rin talaga yung tapos ng season dito. October 30 tapos na yung mga seasonal companies dito, yan.
sarado na yung mga yan. So, I'm not sure kung legit ba na 9 months. But, very, very legit yung 3 years na TRC maximum. Legit na legit yun. Pero yung 9 months sa seasonal, ewan ko ba. Not unless nga maaga madadeploy dito sa Croatia. Like February, start ako ng work o maaga magbubukas. Pero yung sarado talaga ng season ay approve. You'll see. Congratulations po sa mga nanahar, sa mga agencies sa Pilipinas. Speaking of agencies, may nag-trending recently sa Blue App natin. Nag-message sa akin, totoo po ba ito? So ganyan? Totoo po ba umaabot na 300,000 mga placement fees? Totoo po ba yung G2G sa Pilipinas? Ayan. Okay. Kung kayo guys ay nasa Pilipinas, nakawisa na ako. Kalipas ako, Tommy. Kung kayo ay magagaling ng Pilipinas, at talagang hindi nyo kakayanin gumastos o magbayad ng mga placement fees, anumang amount, hintayin ninyo yung G2G. Kasi, bibihira sa mga agencies atin ang walang, alam mo yun, zero placement fee. Merong mga agencies na zero placement fees. Pero yung iba dyan, may mga processing fees pa. Basta gagastos talaga kayo, even medical, visa processing, gagastos kayo guys. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, hanggat maaari before you apply, aside from NBI apostille, ihanda ninyo yung pera. Kasi, gagastos po talaga kayo pag-aabot. Yes. Okay? So, and also, aside from that, diba, ihandaan nyo yung maximum patience ninyo. Oo, kasi hindi po mabilis ang pag-release ng working permit. Idagdag nyo pa yung depende sa lugar. Kung kayo ay Zagreb, maaasay, mas matagal if I'm not mistaken. So, ayun. Tingin nga lang, ang bigat kasi ng pag ko. Ang dami ko pang pinamili. Yeah. Pero sa 1 week pala na paglipat namin guys, sa bahay pala. Sa bahay naman tayo. Mas comfortably ako. Nakakapag-internet lang, mabilis lang yung signal ko. Yan. Tapos, mas accessible talaga sa lahat. Yes. Okay. Itong ginagawa natin, napakatagal na nito. Parang ghost project din. Tagalan nyo guys, ilang taon lang. Mga kabayan! May mga kabayan tayo mamingit. Kamusta kayo? Kabayan? Uwi pa lang ako. Doon ako sa... Doon mismo sa ano? O diba, bang kayo po yan? Doon pa sa rin. Yung binidyoan ko, doon na kayo sa taas. Hindi sa baba. Di ba may cafeteria sa baba? Doon lang. May mga apartment doon, nakala nyo laundry shop. Cafeteria dito, yung hagdan dito sa kabila. Oo, doon lang. Tapos yung pagkakendon lang. Okay. Sige, papasya lang. Oo, bye. Ayun, sa mga kabahay sila Reggie. Sabi mo sa mga sa baba ko yun. Speaking of bahay, ayan mga kapitbahay ko yung mga yan. Ayan, tapos, yun, talagang mas comfortable ako, mas nakakagalaw ako ng maayos at kasi pupuli lang, ang dasal ko lang talaga ay magtuloy-tuloy down at kasama ko dito kasi ayoko na talaga lumipat. Tingnan nyo dito guys, parang nakakatuwa na hindi ko talaga ma-imagine sa 4 years na rin ako dito sa college. Napakadami nangyari sa buhay. Napakadami ding pagbabago at napakadaming pagod, napakadaming achievements, napakadaming blessings, napakadaming frustrations, pero mananaig pa rin yung napakadami kong tutunang experience sa buhay ko dito. Talagang sabi ko, pinapagpag ako ng Croatia sa mga nag-experience ko dito. Napakadami kong nalipat ako. At lahat sila ay,
napakadaming inambag sa buhay ko. And I will forever cherish them as well as the experience. Happy! Ang tatay naman niya nakabike. Sana all. Bye-bye! Ayun, kabayan din yun. Isa na next day. Diba? Napakadaming Pinoy dito guys. Nakakatuwa. Kasi, pinipili talaga ng mga employers ang mga Pilipino. Kasi yung quality, yung kalidad ng trabaho na meron na ginagawa natin ay one of a kind. Nakakatuwa kasi ang daming mga Pinoy at the same time, ang dami pa rin, mas marami pa rin talaga yung mga approachable. Although di ka mga kasi mawawala yung di approachable. So, ito na ako sa bahay. Ito yung bahay ko. Kaya nga. Diba? Ilang minutes lang ako naglalakad. Sa bahay na ako. So, sa matulog na yun, mahaba-haba pa yung oras ko since pang gabi ako bukas. Kaya ba ako lilibat? Ayun, so yun lang. Overall, so far, hindi man perfect yung buhay ko ngayon dito. Napakadami ko mga pinagdadaanan. Pero mas magiging grateful pa rin talaga. Mas pipiliin ko yung maging grateful. At the same time, even though given na nakakapagod na yung trabaho ko, alam yun, mas pipiliin ko maging grateful. Kasi alam ko na maraming mga kabayan, mga tao na nangangarap or naghahangad na magawa o mapuntahan yung lugar o yung trabahong ano mo meron ako ngayon. And I will continue praying for you guys na sana kung ano man yung plans ninyo sa buhay, ano man yung bansang gusto nyo puntahan, ano man yung trabaho gusto ninyo. Alam ko sa dami na nangyari sa atin ngayon, mas pipili na natin mag-sacrifice talaga na alam mo yung talagang malayo sa naging pinag-aralan natin or malayo sa mga naging experience natin, makapag-abroad lang tayo. I will keep continue praying for the success at kung ano man yung talagang ibibigay sa iyo ni Lord. Sa trabaho, bansa, o ano yung mga tatahakin ninyo if you are planning to work abroad. Yeah, so, tsaga-tsaga lang tayo sa pag-a-apply and eventually, kapag, alam mo yun, wag kayo mag-stick lang sa isang position, isang agencies. If you are really willing to get out of your comfort zone, yes, believe me, napakadami ninyo ma-discover sa sarili ninyo. At the same time, napakadami ninyo ma-realize na ang dami-dami pala ninyong kayang gawin. Okay, so lalakad na ako pa uwi guys, papahinga na ako, maglalaba pa ako, and I will try to do live, mag-edit ako ng vlog. And ayun, maraming salamat po sa pagsama sa ating mumunting short vlog for today. If you have any more questions or suggestions, comment lang sa ating vlog and malay nyo yan ang ating maging next sentence sa ating next vlog. Again, please help me to reach 13,000 subscribers and please don't skip ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, so good luck sa inyong mga future applications and see you soon po dito sa CarAsia. Ciao!